Magandang hapon po mga kapatid. Muli po ay tayo po muli ay magbabahagi na ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyo ng tiyaga at patuloy na pagsumusubaybay araw-araw. At alam niyo po kasi sa mga videos po na pinanonood natin minsan sa social media, minsan mga 5 minutes, pinakamatagal. Sa atin po ay 15 minutes to 20 minutes. Salamat po sa inyo sapagkat mahalaga naman po kasi ang salita ng Diyos sa ating mga Kristiyano. At ito yung ating binibigyan ng pansin sapagkat ito po ay magbibigay sa atin ng kaalaman at karunungan ng salita ng Diyos. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po. Sinasamba po namin kayo. Pinupuri, kinikilala ang inyong pag-ibig, katapatan at kabutihan ng inyong habag. Lagi, Panginoon, na kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa amin. Patuloy na pinoprovide niyo po ang aming pangangailangan. Hiniling po namin na kayo po lagi ang maging sentro ng aming pag-uusapan. At maging babala ito sa amin, lagi kami mapalalahanan. At wag po namin kalimutan na ikaw ay babalik sa muling pagkakataon, Panginoon. Ngayong pagbabalik ay aming inaantay, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Lucas po, Lucas 19:11 to 27 po. Tama. Luke 19:11 to 27. Ang talinghaga tungkol sa salaping ginto. Sa Matthew po, 25, parehas lang po ito, 14 to 30. Ito po yung mga pinagkatiwalaan ng talento. Pinagkatiwalaan ng salapi. Mayroong 5,000, mayroong 2,000 at mayroong 1,000. Atin pong dito po kasi sa istorya na ito mga kapatid, sa parabola na ito na 19 to 11 to 27, ay mayroon daw pong isang mayaman na lalaki at ito'y mahal ng kanilang bansa. Pero sa Mateo po, siya po ay pumunta sa isang malayong lugar. At bago siya umalis, tinawag niya yung kanyang mga alipin, mga servant niya. At binigyan niya ng tig-isang salaping ginto. Dito sa Lucas po, salaping ginto ang ginamit. Sa Matthew po, Matthew 25, salapi po na kung saan ay iba-iba po yung amount. Merong 5,000, 2,000 at 1,000. Dito po ay sabi niya na sa pagbabalik ko, ipangalakal niyo yung ipinagkatiwala sa kanilang salaping ginto. At yun nga po ang nangyari, paglisan nung, ito po kasing lalaki na to na sinasabing mahal nila, may mga taong ayaw sa kanya, ayaw siyang maging hari. At yung iba naman ay gusto, at sila ay nagagalit dito, pero nung siya ay lumisa ay napilitan din, parang pumayag din sila na maging hari. Parang tumutukoy po ito sa ating Panginoong Hesus. Maraming tao na ayaw kilalanin si Jesus, na siya yung hari, at meron namang kumikilala kay Jesus bilang isang hari. At ang nangyari po, itong mga alipin ay ipinangalakal, yung kanilang mga salapi. Yung isa ay tumubo ng 10, yung salaping ginto ay tumubo ng 10, isa 5, yung isa naman ay binalot sa panyo at itinago. So ang nangyari po, nung bumalik na po itong lalaki na ginawa nilang hari, ay tinawag niya yung kanyang mga alipin at pinagsulit. O mag-report kayo sa akin tungkol doon sa salaping ginto na binigay ko sa inyo. So yung isa nga po ay nag-report na sabi niya tumubo daw po ng 10, yung isa naman daw ay nag-report din na tumubo ng 5,
At yun nga pong isa ay natakot, sabi niya, kasi po, alam ko pong nag-aani kayo sa hindi nyo hinasikan. Kayo po ay stricto, mahigpit po kayo. So nagalit ngayon yung hari, sabi sa kanya, diyan kita hahatulan dahil sa sinasabing mong yan. Sabi dun sa alipin. Sana kung itinabi mo sa bangko, tumubo pa sana yan. So masamang alipin, sabi sa kanya, nagalit sa kanya yung hari. At ang ginawa sa kanya, siya daw ay pinatapon. Ang sabi doon, siya ay patatapon at mangangalit ang kanyang ngipin. Doon po naman sa Mateo po, parable of the talent, binigyan ng 5,000, ganun din po, tumubo po yun. Then yung 2,000, tumubo rin po. Yung 1,000 po, itinago niya sa ilalim ng lupa, ibinaon niya. At nung pinaalam niya, nagalit din po yung hari sa kanya. Sabi niya, dahil sa ginawa mong yan, ay hahatulan kita. So yung talinghagang ito ay tumutukoy po sa mga talentong ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang ating Panginoon ay pupunta sa kalangitan. Bagamat kinilala natin siyang hari, Diyos, may mga taong hindi kinilala ang ating Panginoon. Sa kanyang pagbabalik ay magsusulit po tayo. Mag-accountable po tayo, magre-report po tayo sa kanya kung ano nangyari doon sa talentong ibinigay sa atin ng Panginoon. At ang nangyari, may mga iba sa atin na binigyan ng talento, pero hindi po ginagamit yung talentong ibinigay sa kanya ng Diyos. At meron naman na agad-agad, nung natanggap niya yung talento, ay ginamit. At ito po ay tumubo. Ganon din po yung ikalawa. Mga kapatid, kaya nung sabi niya dun sa servant niya na isa, tumubo ng 10, magaling, sabi niya ganon. Magaling na alipin, sabi niya, maghari ka dyan sa 10. Kung ilan yung tinubo niya, binigyan pa siya ng Panginoon. Sabi sa kanya, mamahala ka sa 10. At ganun din po yung ikalawa, mamahala ka sa 5. At yung panghuling-huli, na tinabi po yung salaping ginto na hindi po tumubo, nagalit ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi niya pakikinabangan yung talento. Sinayang niya yung talentong ibinigay sa kanya. Yung perang ginto na ibinigay sa kanya ay hindi niya ginamit para ipangalakal. Dapat pinuhunan niya. Sabihin, pag pera kasi kailangan ipuhunan mo. Gawin mong magtayo ka ng negosyo para kumita, lumago. Pero tinutukoy po yung talento natin. Ang Diyos po nagbigay sa atin ng talento, hindi po pare-pareho yung talentong ibinigay sa atin. At ano ang maasahan ng Panginoon doon sa talentong ibinigay sa atin? Ito po ba ginagamit natin para sa kaluwalhatian niya? Para lumago. At sabi nga po, nakakatulong daw po yan para ang simbahan ay lalong maging maayos. Sapagkat, kaya nga po may mga apostol, may mga pastor, may mga manggagawa, yan po ay may mga talento na nagpa-participate po sa simbahan. Ginagamit po nila yung talentong binigay sa kanila ng Panginoon. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, yan po yung hahanapin sa atin. Titignan ng Panginoon kung yan po ay nagtubo. At kapag yan ay nagtubo, sabi diyan, good, maaasahan ka, good and faithful servant. Makihati ka sa aking kagalakan. At mararanasan ng taong pinagyaman yung talentong binigay sa kanya. Ang kagalakan at makakahati siya sa kagalakan sa ating Panginoon. Pero tayo pong mga may talento na hindi po ginagamit, at ang ginagawa po natin ay tinatago lamang po natin. Diyan po tayo hahatulan ng Panginoon. Ano ang ginawa mo sa talentong ibinigay ko sa iyo? Kasi marami sa atin, ligtas na kami, okay na yun. Nakilala namin si Kristo, okay na po yun. Mga kapatid, hindi po tayo katulad nung namatay sa krus na ipinako na wala na po siyang kakayanang mabuhay pa.
Kaya siya iniligtas ng Panginoon. Wala na po siyang oras para makagawa pa, makapagtrabaho pa. Bagamat siya ay nakapako sa krus, siya ay nakaligtas. Pero tayo pong binigyan ng pagkakataon ng talento, binigyan ng panahon, maraming pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos. Ang tanong, ginagamit po ba natin yung talento? Yung salaping ginto na ibinigay sa atin ng Panginoon ay pinagkatiwala. Tayo po ay mga katiwala, mga alipin. At darating ang panahon na magsusulit po tayo sa ating Panginoong Diyos. At hahanapin kung ano man yung ipinagkatiwala sa atin. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Yan po ang katotohanan, hindi po yan pananakot po. Kasi po dyan, sa parable na yan, makikita niyo po kung paano, sabi niya dun sa isang alipin na nagtago, tinabi yung salaping pilak na hindi ginamit para ipangalakal. Ang sabi, ihagis niyo yan sa kadiliman. Doon mga ngalit ang kanyang mga ngipin. Alam niyo mga kapatid, kapag ikaw ay naranasan mo ang kaparusahan, ang impyerno, wala kang gagawin kundi sumpain ng Diyos. Hindi po physical yung ating, hindi na po, dahil ito po ay, kapag po tayo ay namatay, yung kaluluwa po natin ang makakaranas ng kahatulan. Yung pong ating physical ay mabubulok, yung kaluluwa, yung espiritu ay babalik sa Diyos at yung ating kakaluluwa ang hahatulan ng Diyos. At sabi yan, yung kaluluwa natin mga kapatid ay makakaranas ng kaparusahan. Maring iniisip nyo na, ay kaluluwa yan eh. Ang sabi po sa Bible, bibigyan ng bagong katawan yan. Kaya lang yan, katawan na yan, doon po hindi ka mamamatay, hindi po katulad ng, ikaw po ay makakaranas ng init, walang hanggang kamatayan sa impyerno. Dapat po natin makita na marami nang babala ang ating Panginoon patungkol sa impyerno. Doon mangangalit ang kanilang mga ngipin, sabi po. Itatapon sila sa pugon. Ako po, naintindihan ko po yung pugon kasi nagtrabaho po ako sa pugon. Alam niyo po, bahagi ko lamang po sa inyo. Kapag hindi po natin ginamit yung talentong ibinigay sa atin, hindi po natin ipinangalakal para sa kaluwalhatian ng Diyos, hahanapin po yan. At diyan po tayo hahatulan ng ating Panginoon. At kapag ikaw ay hinatulan ng Panginoon, mararanasan mo yung pinakamasaklap na kaparusahan. At ito po yung ayaw na ayaw nating maranasan, ang mapunta sa impyerno. Nagtrabaho po ako sa pugon sa tunawan ng aluminum, mga kapatid. Pag pumapasok po kami sa pugon, talagang 5 minutes lang po kasi gumagana po yung pugon, mainit po. Pinakamatagal na yung 5 minutes, lalabas ka agad. Kasi po, mararamdaman mo yung init, pumapanik sa kalamnan mo, nararamdaman po. Nararamdaman po. Meron po ako nakikita talagang malalakas sila sa init ng pugon. Nakakatagal po sila na pinakamatagal nila, 20 minutes. Pero ang hirap po nun kasi mapapasma ka kapag yung galing ka sa init tapos nagbuhos ka, mapapasma ka po. Pero yan po yung pugon na yan po yung hinalimbawa sa pagkat yan ng lugar na pinakamainit na kahit bakal tinutunaw dyan. Pero po itong impyerno mga kapatid na mararanasan ng mga taong ayaw gawin ang kalooban ng Diyos. Ayaw tumalima sa salita ng Diyos. Especially tayo din po na mga mananampalataya, na mga pinagkatiwalaan, na mga hiwaga ng salita ng Diyos. Hindi po natin ito ibinabahagi sa mga taong wala po silang nalalaman sa salita ng Diyos. Hindi po nila naiintindihan yung mga talinghagang ito at hindi po nila napapaliwanag sa kanila. Hindi po sila nababalaan. Mga kapatid, sila po yung ating pong pananagutan kapag hindi po natin ginawa yung ating trabaho bilang mga pinagkatiwalaan. Kaya nga po tayo mayroong pagpapahayag ng salita ng Diyos sapagkat nais natin paabutin sa mga di mananampalataya. Ang mga talinghagang ito'y nagbababala rin. Ito po'y tumutukoy sa pagdating ng Panginoon, pagsusulit sa mga ipinagkatiwala, mga kaloob na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Mga kapatid, isa pong
magandang mainam na maunawaan natin yung mga talinghagang ito. Sapagkat magbubukas ito, magiging babala ito sa bawat isa sa atin. Na ang talinghagang ito ay hindi basta-basta itinuturo lamang ng walang katotohanan, ng walang kahulugan. Ito po'y buod ng katotohanan na mangyayari sa pagdating ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsubaybay at masugid na inaalam ang mga talinghaga, ang mga salita ng Diyos na kung saan ay magbubukas sa ating kaisipan, sa ating puso upang maging handa at kumilos at gawin yung kalooban ng Diyos para hindi po tayo mahatulan. Bagkus maranasan natin yung sabihin ng ating Panginoon, good and faithful servant, makihati ka sa aking kagalakan. Alam niyo po, nakaka-guilty po kasi pagka po hindi po natin ginagawa yung kalooban ng Diyos. Yan po yung pinakamasaklap, kabiguan ng mga tao. May isipin mo, mabubuhay ka sa mundong ito na hindi mo man lamang maiintindihan, maunawaan ang salita ng Diyos. Habang may buhay, habang buhay pa tayo, may pagkakataon tayong alamin at unawain ang salita ng Diyos. Hindi lamang po mga kapatid. Salamat po. Tayo po yung manalangin. God bless po. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Patuloy po na kayo po ang magbigay sa amin ng mga pagpapalang espiritual na ito sa ikauunlad ng aming pananampalataya. Patuloy na pagpalain mo ang mga kapatid namin na nakakapanood ng mga bidyong ito, Panginoon. Salamat po sa inyo sapagkat kayo po ang magbibigay ng pangunawa, especially ang Espiritu Santo, na siyang nagpapaalala sa lahat ng bagay, nagbababala, at nagbibigay sa amin ng pagkakataon upang kami ay tumalima at pahalagahan yung mga babala mo sa amin, Panginoon. At wag po namin sayangin ang mga pagkakataon na ipinibigay mo sa amin. Upang sa pagdating mo, Panginoon, ay maging handa kami at hindi po kami maging ignorante sa iyong mga salita. Bagkus kami ay nakahanda at laging nakatingin sa pagdating ng aming Panginoon. At dahil sa aming mga salita ay buhay, makapangyarihan, dito po, Panginoon, ang aming matibay na panghahawakan upang hindi po kami magtagumpay po kami sa buhay na ito. At sa pagdating mo, Panginoon, ay maratan mo kaming kinikilala ka namin at may pananampalataya po kami, namumuhay ng may takot sa inyo at namumuhay sa iyong mga salita at sa iyong kabanalan. Salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.